ay natapos tayo kung saan tuluyan nang ang nakarating sa Yufeng City ang grupo ni Leon Xiao gamit ang teleportation array ng Thunderwind Merchant Guild. Sa pagdating naman nila doon, ay agad silang sinalubong ng branch president ng Thunderwind Merchant Guild sa Yufeng City dahil kanina pa pala raw ito naghihintay sa harapan ng portal. Ipinakilala ng branch president ang kanyang sarili bilang si Kuzing, at kasunod nyon ay sinabi niya na natanggap niya raw ang mensahe mula sa kapwa niya branch president na si Jeline na kung saan darating ang grupo ngayon nila Leon Xiao. Kaya naman, naihanda na raw niya ang lahat para sa kanilang tutuluyan. Isa pa ay nasabihan na rin daw niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na pagsilbihan ang grupo ng ating bida. Kaya naman, magsabi lamang daw ito sa kanila at wala na raw itong magiging problema pa sa pananatili sa Yufeng City. Sa sinabi naman ni Branch President Ku, ay walang naging tugon si Leon Xiao dahil mas naging interesado ito na malaman na mas mataas ang cultivation ni Branch President Yi kaysa dito. Sa isip-isip ni Leon Xiao, ay nakakapagtaka raw ito dahil ang Yufeng City ay higit na mas malaki kumpara sa Nonwu City, ngunit tila hindi ito mas binibigyan ng importansya ng Thunderwind Merchant Guild. Ang kaguluhan naman sa isipan ng ating bida ay agad na napansin ni Mu Huayuan. Kaya naman, pribado nitong ipinaliwanag ang sitwasyon, na kung saan kaya raw mas binibigyan pansin ng Thunderwind Merchant Guild ang Nonwu City kaysa sa Yufeng City ay sa kadahilanang mas kumikita sila doon ng malaki. Sa madaling salita raw, ay hindi mahalaga sa Thunderwind Merchant Guild kung ano ang mas malaking syudad dahil ang importante para sa kanila ay kung saan sila mas kikita sa negosyo. Nang marinig naman ni Leon Xiao ang paliwanag ni Mu Huayuan, ay agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Kaya naman, hindi na niya ito inisip pa at nagmungkahi na lamang na lumabas na sila. Subalit, bago pa man makasagot si Mu Huayuan, ay bigla na lamang lumapit si Branch President Ku kay Mu Xiaochuan. Sabay nagtanong kung ito na ba raw ang Young Master na labis na pinupuri ng husto ni Branch Master. Dagdag pa ni Branch President Ku na hindi na raw siya magtataka pa kung ito na nga talaga yon dahil base pa lamang daw sa edad at mataas na cultivation nito, ay walang duda na ito lamang ang may karapatan sa kanila na maging Young Master. Sa tinuran naman ni Branch President Ku, ay bahagyang nahiya si Mu Xiaochuan, habang ang disciple naman ni Mu Huayuan ay tawang-tawa dahil mali raw ang akala nito. Sarkastiko na sinabi ng disipo na huwag daw magbase si Branch President Ku sa cultivation ng bawat isa sa kanila dahil hindi raw doon malalaman kung sino sa kanila ang tunay na Young Master. Ang dapat daw na tingnan ni Branch President Ku ay kung sino ang pinakagwapo sa kanila, gayong sa ganung paraan lamang nito malalaman ang totoong pagkakakilanlan ng tunay na Young Master. Matapos naman itong sabihin ng disipo ni Mu Huayuan, ay ilang sandaling natahimik ang lahat. Habang si Branch President Ku naman ay makikitang naging abala sa pagtingin sa itsura ng bawat isa upang makita kung sino sa kanila ang pinakagwapo. At maya-maya lamang ay napagtanto na niyang si Leon Xiao iyon dahil ito raw ang nanginibabaw sa lahat ng naririto pagdating sa itsura. Subalit ang ipinagtataka niya raw ay bakit ito ang naging Young Master at hindi ang kagaya nila Mu Huayuan na matataas ang level kahit na sobra pa nilang mga bata. Isa pa ay mayroon lamang daw 8-star Martial Grand Master Realm Cultivation si Leon Xiao, kaya naman mas lalo siyang nagtaka kung paanong ito ang naging Young Master. Gayunpaman, sa kabila ng pagdududa ni Branch President Ku, ay napagtanto niya rin na mataas ang posibilidad na si Leon Xiao nga talaga ang tunay na Young Master na tinutukoy ni Branch President Yi dahil napansin niya na tila ito raw ang nagiging leader sa grupo. Para sa kanya, ay hindi naman daw siguro pahihintulutan ng dalawang high-rank level na individual na pangunahan sila ng isang kagaya ni Leon Xiao na mababa ang level, kaya naman mukhang ito na nga raw ang kanyang hinahanap. Sa gitna naman ng gulong-gulo na isip ni Branch President Ku, ay hindi na nakatiis pa si Leon Xiao na magsalita. Kaya naman, lumapit na ito para magsabi na huwag nang alamin pa kung sino sa kanila ang tunay na Young Master dahil pare-parehas lang naman sila na may ganong titulo. Dagdag pa ni Leon Xiao na hindi rin naman sila magtatagal dito at agad din naalis patungo sa Songyang City. Kaya naman, mas mabuting dalhin na lamang daw sila ni Branch President Ku sa Cross-Region Teleportation Array sa Yufeng City. Sa binitawan namang salita ni Leon Xiao, ay biglang umiyak ng malakas si Branch President Ku sabay nagwika na alam niya na raw ang bagay na yon. Ngunit, ikinalulungkot niyang ipinaalam na mayroong malaking naging problema sa Cross-Region Teleportation Array. Kamakailan lamang daw ay nawasak ito ng ilang mga hangal na individual. Kaya naman, pansamantala itong inaayos ng mga alchemist sa Yufeng City. Nang malaman naman ito nila Leon Xiao, ay labis nila itong ikinagulat. Kaya naman, agad nilang itinanong kung ano ang nangyari. Pahabol pang tanong ni Leon Xiao kung may paraan na ba raw upang ito ay maayos dahil kailangan na nilang makaalis sa lalong madaling panahon. Sa mga tanong naman ng ating bida, ay agad na sumagot si Branch President Ku kung saan ipinaliwanag nito ang mga nangyari na kung saan mayroon daw dalawang grupo ang hindi nagkasundo sa pagkakasunod-sunod ng mga alis. Kaya naman, nauwi ito sa matinding labanan at nadamay ang Cross-Region Teleportation Array. Sa kasalukuyan daw, ay nagkakaisa ang lahat ng malalaking puwersa sa Yufeng City para ayusin ang problema. Ngunit, dahil limitado lamang ang mga alchemist sa lugar na ito, ay mukhang matatagalan pa raw bago iyon maayos. Nang marinig naman ni Leon Xiao ang sitwasyon, ay kumalma na siya ng bahagya at nag-request na magpadala daw ng tauhan si Branch President Ku doon para alamin ang progreso ng ginagawang pag-ayos sa Cross-Region Teleportation Array. At agad naman pumayag si Branch President Ku sa hiling ng ating bida.
At pagkatapos nyon, ay iminungkahi niya na dito raw muna manatili ang grupo nila Leon Xiao dahil masyadong delikado sa labas gayong halos ang lahat ng mga naipit na cultivator ay sobrang mga agresibo. Bukod pa dyan, ay naihanda na rin daw ng kanilang Thunderwind Merchant Guild ang tutuluyan nila Leon Xiao pansamantala, kaya naman magiging komportable raw ang mga ito habang naghihintay ng magandang balita. Mabilis naman na tinanggap ni Mu Huayuan ang mungkahi ni Branch President Ku dahil mas makakabuti nga raw para sa kanila kung hindi na sila makikigulo pa sa labas. Sa huli, ay nagkasundo na nga ang bawat isa na mananatili muna sila sa Thunderwind Merchandise pansamantala, kaya naman nagtungo na sila sa kani-kanila nilang mga kwarto. Lumipat ang eksena sa silid ni Leon Xiao, at doon ay abala ito sa pag-isip patungkol sa nangyari. Dahil pinagdududahan niya na mayroong anomalya na naganap sa biglaang pagkakasira ng Cross-Region Teleportation Array. Para sa ating bida, ay may posibilidad na sinadya ito para mapigilan ang pag-alis ng mga nilalang sa Yufeng City. Dahil bilang cultivator, ay may mga kapasidad sila upang makontrol ang kanilang mga lakas nang hindi nadadamay ang Cross-Region Teleportation Array. Sa madaling salita, ay nararamdaman daw ng ating bida na hindi lamang ito basta-basta, kaya naman kailangan niya itong imbestigahan bago pa man lumala ang sitwasyon. Lumabas ang ating bida sa kanyang silid para mag-imbestiga, at habang ginagawa niya ito, ay iniisip niya na kung magtutulong-tulong lamang sila nila Yuan Gahan at Mu Huayuan, ay tiyak na mabilis na maayos ang Cross-Region Teleportation Array. Ngunit bago pa man makalayo ang ating bida, ay bigla siyang napahinto nang mapansin ang pamilyar na nilalang na lumabas din kasabay niya sa di malamang dahilan. Ang nilalang na iyon ay si Maidinger, na kasalukuyan nang papasok sa isang lugar na mukhang restaurant at tila ba mayroon itong kakatagpuin. Kaya naman bahagyang naging interesado si Leon Xiao. Dali-daling sumunod si Leon Xiao para malaman kung sino ang kakatagpuin nito, at sa kanyang pagsunod ay agad niyang napansin ang karatula sa itaas na nakalagay ang pangalang Mizyang Restaurant. Mayroon itong apelyido na kaparehas ng kay Maidinger, kaya naman agad na naisip ni Leon Xiao na maaaring ang may-ari nito ay ang tinutukoy ni Maidinger na kanyang pamilya. Pumasok na ang ating bida sa loob at doon ay mabilis niyang hinanap si Maidinger, ngunit bigla na lamang itong naglaho ng parang bula, kaya naman hindi niya ito nakita. Nagpatuloy sa paghahanap ang ating bida, subalit sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla na lamang isang mabilis na bagay ang tumilapon patungo sa kanya, at kasunod niyon ay maririnig ang isang galit na tinig habang isinisigaw ang pangalan ni Maidinger. Agad na napagtanto ni Leon Xiao ang sitwasyon, at sa isip-isip niya ay mukhang mayroon daw problema si Maidinger na hindi nito sa kanya sinasabi. Inilaga ni Leon Xiao ang mabilis na bagay na tumilapon sa kanya, at pagkatapos niyon ay magtutungo na sana siya sa lokasyon na pinagmumulan ng ingay. Ngunit, bago pa man siya makarating doon, ay sumambulat na sa kanya ang pagtalsik ni Maidinger mula sa pintuan, kaya naman agad niya itong tinulungan. At ang pagtulong na ginawa ni Leon Xiao dito ay hindi basta-basta dahil sinigurado ng ating bida na hindi si Maidinger masasaktan pa kaya naman makikita na ang mala exhibition niyang kilos. Sa huli, ay matagumpay naman si Leon Xiao na mainatan si Maidinger at sa pangyayaring iyon ay nagmistulang palabas ang naging mga kaganapan dahilan para mapahanga ang lahat at magpalakpakan. Sa kabilang banda naman, si Maidinger na buhat-buhat ng ating bida ay labis na nahiya sa nangyari lalong-lalo na nang mapagtanto niya na si Leon Xiao pala ang tumulong sa kanya. Nahihiyang tinanong ni Maidinger kung ano raw ang ginagawa ni Leon Xiao dito. At sa tanong nito ay agad naman na sumagot ang ating bida na kung saan ipinaliwanag niya ang totoong nangyari. Matapos naman sumagot ni Leon Xiao, ay tinanong niya si Maidinger kung ano raw ang nangyayari at bakit mayroong umaatake dito kahit nakakapasok pa lamang nito sa loob. Dagdag pang tanong ng ating bida kung sino raw ang umatake kay Maidinger at kung kailangan ba raw nito ng tulong gayong nakahanda raw siya na tulungan ito kahit anumang oras. Agad naman na sinagot ni Maidinger ang tanong ng ating bida na kung saan hindi raw niya kailangan ng tulong dahil isa lamang raw itong problema sa pagitan nila ng kanyang pamilya. Hindi naman naniwala si Leon Xiao sa isinagot ni Maidinger dahil naramdaman daw niya ang malakas na killing intent patungo sa kanila habang sila ay nag-uusap, senyales na gusto sila nitong paslangin. Dahan-dahan na naglakad ang ating bida patungo sa hangal na umatake kay Maidinger at habang lumalapit siya doon ay sinasabi niyang tuturuan lamang niya ito ng leksyon kung talagang kapamilya ito ni Maidinger. Subalit kung hindi, ay magdasal-dasal na raw ito dahil ang pinakaayaw niya raw sa lahat ay ang pinagtatangkaan ng kanyang buhay pati na rin ng kanyang mga kaibigan. Bago natin simulan ang kwento ni Theo, ay ipaalam ko lang sa inyo na sisimulan na ulit natin ang kwento ni Chinyan. Kahapon ng gabi, ay nag-upload si boss ng compilation simula part 200 hanggang part 234 para ma-refresh kayo sa mga nangyari. Ang simula ng compilation na yon ay noong umakyat na si Chinyan sa Nine Heavens Immortal Realm. Kaya sa mga bago nating viewers, ay masusubaybayan nyo pa rin yon kung papanoorin nyo ang compilation. Kanina namang umaga, ay nag-upload na si boss ng part 235 ni Chinyan, at doon na magsisimula ang pagpapatuloy ng naputol nating kwento noong nakaraang ilang buwan. Kaya naman, sa mga naghahanap ng bagong episode, ay maaari na kayong doon magsimula. Sa binitawan namang salita ni Leon Xiao, ay labis na nabahala si Maidinger. Kaya naman, napasigaw na ito para utusang huminto ang ating bida. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay isang hangal naman ang bigla na lamang lumitaw para siya ay gambalahin. Bukod sa isang hangal, ay nadagdagan pa ito ng maraming mga hangal na pangit ang mukha,
at ang mas malala pa doon ay mayroong masamang intensyon ang mga ito, lalong-lalo na ang nasa gitna na mukhang kanilang leader. Natutuwang sinabi ng nasa gitnang hangal na nahumaling daw siya sa angking kagandahan ni Maidinger sa unang tingin pa lamang, kaya naman nais daw niya itong mapangasawa. Mabilis naman na nagalit si Maidinger sa sinabi ng hangal, kaya naman agad niyang itinaboy ang mga ito sabay tinanong kung saan ang mga ito nagmula. Hindi naman sumagot ang mga hangal sa tanong, bagkus naging mas agresibo pa ang mga ito na parang mga hayop na hayop sa laman, kaya naman mas lalong kinabahan si Maidinger. Sa gitna naman ng pangamba ni Maidinger, ay biglang nagsalita ang isa sa mga hangal para sabihin siya raw muna ang titikim bago ang iba. At nang marinig iyon ni Maidinger, ay agad na nagpintig ang tenga nito dahilan para makapagdesisyon ito na lumaban na. Gamit ang makapangyarihang teknike na tinuro ng ating bida, ay naghanda na umatake si Maidinger para protektahan ang kanyang sarili. Subalit, nang bibitawan na sana niya ito, ay bigla na lamang siyang napatigil nang marinig ang boses ni Leon Xiao na pinahihinto siya. At kasunod niyon ay sumambulat sa harapan niya ang mabilis na pagpaslang ni Leon Xiao sa mga hangal ng walang kahirap-hirap habang sinasabi na siya na raw ang bahala dahil ayaw daw nitong madumisan ang kanyang kamay. Labis naman na nabigla si Maidinger sa ginawa at sinabi ni Leon Xiao dahil hindi niya inaasahan na handa itong pumaslang ng walang pag-aalinlangan para sa kanyang kapakanan. Sa kabilang banda naman, matapos ang ginawa ni Leon Xiao, ay bigla namang mayroong dalawang hangal ang dumating at nagsisisigaw sa takot habang binabanggit ang pangalan ng kanilang Young Master, na para bang hindi sila makapaniwala sa nangyari. Nilapitan nila ang isa sa mga hangal na napaslang ng ating bida, at nang makumpirma nila na wala na nga talaga itong buhay, ay mas lalo silang umiyak sa sobrang takot gayong malaki raw itong problema. Sa naging reaksyon naman ng dalawa, ay walang paki ang ating bida, bagkus natatawa pa nga ito, dahil masyado raw emosyonal ang dalawang hangal na para bang katapusan na ng mundo. Agad naman na nagalit ang dalawa sa tinura ni Leon Xiao at tinatanong nila kung kilala ba raw ng ating bida kung sino ang Young Master na napaslang nito. Dagdag pa ng isa na ngayon pa lamang ay magdasal-dasal na ang ating bida dahil tiyak na mananagot daw ito sa pamilya ng kanilang Young Master kahit pa magtago ito sa kasulok-sulukan ng mundo. Sa sinabi naman ng dalawa ay mabilis na sumang-ayon ang mga naroroon dahil kilala din nila ang napaslang na Young Master na kabilang sa malaking puwersa ng kontinente. Isa pa, ay alam din daw nila na mayroon itong maimpluwensyang kapatid na kasalukuyang naririto sa Yufeng City, kaya naman mukhang malabo raw talaga na makatakas ang ating bida. Nang marinig naman ni Leon Xiao ang mga sinabi ng mga naroroon, ay agad niyang naitanong kung saan daw itong pamilya nabibilang at kung ka-level ba raw nun ang Holy Region. Sa tanong naman ng ating bida ay walang nakasagot. At kasunod niyon, ay makikitang itinatakbo na ng dalawang hangal ang patay nilang Young Master habang ipinagsisigawan na huwag daw alis si Leon Xiao dahil mananagot pa ito sa kanilang Young Master. Pahabol pa ng isa na huwag din daw aalis ang lahat, lalong-lalo na ang matandang may-ari ng Mizyang Restaurant dahil kasama din raw ang mga ito sa dapat managot sa nangyari. Sa binitawan namang salita ng dalawang hangal, ay bahagyang natakot ang mga naroroon na nakarinig. Kaya naman, napagdesisyonan na nilang umalis para hindi sila madamay. Maya-maya pa, habang nagkakagulo ang karamihan, ay nagpakita na ang matandang may-ari ng Mizyang Restaurant. At sa pagpapakita nito, ay agad nitong binungad na puro na lamang daw talaga kamalasan ang dinadala sa kanila ni Maidinger. Ilang sandali pa lamang daw ang nakakalipas simula nang bumalik ito, ngunit nagdala na agad ito ng malaking problema sa kanilang pamilya ngayong napaslang nila si Young Master Wangda ng Mystic Spirit Sect. Ang nagpakita na may-ari ng Mizyang Restaurant ay si Elder Kui, na isa sa mga elder ng may family, at sa di malamang dahilan ay mayroon itong hindi magandang relasyon kay Maidinger. Sumigaw ng malakas si Elder Kui para iutos na magsyalis na raw ang lahat maliban kila Leon Xiao at Maidinger dahil simula raw ngayon ay isasara niya muna ang Mizyang Restaurant hanggat hindi nila niresolba ang problema. Dagdag pa ni Elder Kui na dahil nag-iwan na raw ng pagbabanta ang mga miyembro ng Mystic Spirit Sect, ay wala na siyang pagpipilian pa kundi ang siguraduhin hindi makakataka sila Maidinger at Leon Xiao. Nang sa gayon ay makapagpaliwanag daw siya sa oras na dumating na nga ang mga ito sa kanyang restaurant. Nang marinig naman ni Maidinger ang sinabi ni Elder Kui, ay labis itong nabahala para sa kalagayan nila ni Leon Xiao. Kaya naman, tinanong nito kung balak ba raw ni Elder Kui na sila ay isakripisyo. Agad namang kinumpirma ni Elder Kui na ganun na nga raw ang kanyang plano dahil iyon lang naman daw ang natatanging solusyon upang hindi na lumaki pa ang gulo na kanilang kinasasangkutan. Mas lalo namang kinabahan si Maidinger sa naging sagot ni Elder Kui. Kaya naman, nagsimula na itong magpanik at mga tuwiran na hindi naman daw nila kasalanan ang nangyari. Ang Mystic Spirit Sect naman daw ang nanguna at prinotektahan lamang nila ang kanilang mga sarili, kaya naman humantong sa ganun ang sitwasyon. Wala namang paki si Elder Kui sa naging katwiran ni Maidinger dahil buo na raw ang desisyon niya at hindi na yon magbabago pa kahit na anong mangyari. Sa gitna naman ng pagtatalo ng dalawa, ay nakisali na ang ating bida at sarkastiko nitong sinasabi habang kumakamot sa ulo na ang napaslang pala niya ay Young Master mula sa Mystic Spirit Sect. Ngayon daw ay nauunawaan na niya kung bakit sobrang yayabang ng mga iyon at masasabi niyang isa nga talaga itong malaking problema. Wala namang ideya si Maidinger kung anong puwersa ang Mystic Spirit Sect. Kaya naman, tinanong nito sa ating bida kung malakas ba raw talaga yon kagaya ng sinasabi ni Elder Kui.
Sa tanong naman ni Meidinger, ay agad na sumagot si Leon Xiao kung saan ipinaliwanag niya na bagamat ang Mystic Spirit Sect daw ay hindi kabilang sa 7 major forces ng kontinente, ay malakas pa rin itong puwersa kung tutuusin dahil kilala itong sect sa Northern Region. Gayunpaman, sa kabila raw ng pagiging malakas nito, ay mayroon itong pangit na imahe na kinakatakutan ng karamihan dahil halos ang lahat raw ng mga miyembro nito ay puro mga hangal at hapit na hapit sa mga babae. Kaya naman, kahit sinong natipuhan ng mga ito sa daan na magaganda ay hindi ng mga ito pinapalampas. Sa paliwanag naman ni Leon Xiao, ay mabilis itong sinuportahan ni Elder Kui. At dagdag pa niya na maging ang mga babaeng disciple daw ng Gaming Palace ay hindi nakakataka sa mga Young Master ng Mystic Spirit Sect, kaya naman sobra raw nitong mga delikado. Ang napaslang daw ni Leon Xiao kanina ay si Wang Da, na isa sa mga Young Master ng Mystic Spirit Sect, at bagamat mababa lamang daw level nito, ay mahihirapan pa rin silang resolbahin ang problema nila dito dahil ang kapatid nun ay kabilang sa mga kinikilalang susunod na sect leader ng Mystic Spirit Sect. Sa madaling salita, ay wala raw saysay kahit pa si Wang Da ang nagsimula ng gulo dahil hindi naman iyon bibigyan pansin ng kapatid nito para lamang sa kagaya nila. Nang malaman naman ni Meidinger ang sitwasyon, ay hindi na niya napigilan pa ang takot na kanyang nararamdaman. Kaya naman, inudyukan na niya si Leon Xiao na umalis gayong siya na lamang daw ang magsasakripisyo. Katwiran pa ni Meidinger na ang pangyayari namang ito ay naganap dahil sa kanya, kaya naman handa siyang saluhin ang lahat ng kasalanan, huwag lamang daw madamay ang ating bida. Sa sinabi naman ni Meidinger, ay natawa na lamang si Leon Xiao sabay nagwika na mukhang nagkakamali raw si Meidinger ng pagkakaunawa nang banggitin niya kanina na isa itong malaking problema. Ipinaliwanag ni Leon Xiao ng malinaw na ang ibig sabihin daw niya kanina ay malaki ang problema na kakaharapin ng Mystic Spirit Sect sa kanya dahil hindi niya papalampasan ang ginawa nitong kalapastanganan na pagtatangka sa kanyang kaibigan. Dagdag pa ni Leon Xiao na kahit hindi magtungo dito ang mga hangal na miyembro ng Mystic Spirit Sect, ay siya mismo ang pupunta sa lugar nito para maningil ng kabayaran. Kaya naman, huwag daw matakot si Meidinger sa mga ito. Matapos namang pakalmahin ni Leon Xiao si Meidinger, ay tuluyan na ngang dumating sa eksena ang mga hangal na miyembro ng Mystic Spirit Sect. At sa pagdating ng mga ito, ay agad itong mga naghasik ng kaguluhan, kaya naman makikita na ang labis na takot sa mga mata ni Elder Kui. Sa isip-isip ni Elder Kui, ay masyadong mabilis daw ang mga pangyayari at hindi pa siya nakakapaghanda ng kanyang sasabihin para mailayo ang problema sa may family at maibubunton ito lahat kay Meidinger. Gayunpaman, ay hindi na raw mahalaga pa yon dahil kailangan niyang galingan sa pagsasalita para maagapan ang sitwasyon ngayong naririto na ang mga miyembro ng Mystic Spirit Sect kasama ang susunod na sect leader na kuya ni Wang Da. Nang makita naman ni Leon Xiao ang mga dumating na hangal, ay agad siyang napataas ng kilay sa mga ito dahil nalaman niya agad na mababalang naman pala ang level ng bawat isa sa kanila. Ang pinakamataas na raw ay 3 low-rank Martial Supreme Realm Expert habang ang pinakamababa naman ay Martial Emperor Realm Expert. Para kay Leon Xiao, ay wala daw itong mga sinabi dahil kahit magtulong-tulong pa raw ang mga ito ay kayang-kaya niya itong paslangin kahit siya ay mag-isa lamang. Nagsimulang magsalita ang kuya ni Wang Da na si Wang Xin at tinatanong nito habang tinuturo sila Leon Xiao na kung ito ba raw ang pumaslang sa kanyang kapatid. Sa tanong naman ni Wang Xin ay agad na sumagot ng ang nagsumbong na hangal. At paglilinaw pa nito na sobrang bilis daw ng ginawang pag-atake ni Leon Xiao, kaya naman hindi na nila naagapan pa na mailigtas ang kanilang Young Master. Sa naging sagot naman ng hangal, ay hindi agad naniwala si Wang Xin dahil paano raw iyon nangyari ngayong nakikita niya na isa lamang daw 8th rank Martial Grandmaster Realm ang ating bida. Isa pa, ay may level daw na Martial Emperor Realm Expert ang lahat ng namatay kasama ang kanyang kapatid, kaya naman mas lalo raw na nakakapagtaka na hindi nila ito naagapan bago pa man mangyari ang lahat. Sa binitawan namang salita ni Wang Xin, ay mabilis na naunawaan ng hangal na katapusan na niya dahil mukhang sa kanya na raw na ibubunton ang sisi sa nangyari gayong mahirap paniwalaan na si Leon Xiao nga ang may gawa ng pagpaslang. Dali-daling nagmakaawa ang hangal na paniwalaan daw siya kahit ngayon lang. Ngunit, nang banggitin niya ito, ay tinuluyan na siya ng isa sa mga Martial Supreme Realm Expert na naroroon, kaya naman huli na para patunayan pa niya ang katotohanan. Sa ginawa naman ng Martial Supreme Realm Expert, ay bahagyang nasuka si Meidinger dahil hindi niya masikmura na basta-basta na lamang nito pinaslang ang sarili nilang mga tauhan.